Maayong udto Cebu, maayong udto Pilipinas. Live ta karon sa Beyond the Headlines. January 3, 2024. Wednesday ta karon mga higala. Live ta sa Beyond the Headlines. Diin atong iyagyag og ibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita aron ang atong mga problema masolusyonan ug labaw sa tanan, atong mapalanog ang tingog sa komunidad. Ako si Mildred Galarpe og kini ang Beyond the Headlines. Sa mga naniudto karon din ha, hinaot may inyong pagkapwesto, lami inyong sudan, ya kuyog ko ninyo ha. Kuyugi ko sa ka oras nato nga Beyond the Headlines. Kay karong buntaga mga higala, karong udto ha, atong hisgutaning adunay usa ka libo ka mga casuals sa Cebu City Hall ang posibleng mawad-an og trabaho. Not a good news for the new year, pero part ni siya, I think I remember sa pagsugod pa lang ni Mayor Mike Ramos sa iyahang fresh mandate as a mayor, aduna na siya kanang plano nga mag-downsize gyud sa kanang mga empleyado sa City Hall. Sa pagkakaroon, adunay mga almost 7,000 ka mga empleyado sa City Hall, regular, casual ug mga job orders. Ang kaning mga 1,000 casual employees sa City Hall, ma-achieve ni tungod ni kay dili ni siya downsize ganide. Ang tawag ni Mayor Mike ini is right sizing. So ang para kang mayor mo ni ang daksakto nga gidaghanon sa mga casual employees. Apan mga higala ang paghashas ini kaning mga matangtang has muagi ni siya og kanang muagi ni siya og proper nga evaluation, performance evaluation sa mga empleyado. Dapat lang, di ba? Kung kinsa toy angayan nga nagtrenarong sa ilang trabaho, magpabilin padayunan nga swelduhan sa City Hall apan katong mga ligoy alang man bisan pa siguro they are political appointments, but if they're not doing their jobs, dili man charity ang City Hall, no, nga wadto lang ka dawat lang ka sweldo. You have to work for sa imong sweldo. Si Mayor Rama nagkanayon nga ang plano is to trim the number of employees whether regular, casual or job order to just 3,000. Imagine from 7,000 na karon to 3,000 na lang. So, sobra katunga before his term ends in 2025. So, anam-anam mo niya. Pero likely, ang kaning mga regular employees, hindi sila maapektuhan kay protected man, it cannot be terminated because of the security of tenure. Unless, aduna sila'y grounds nga ma-terminate ka for violations, for mga series numbers of violations na. Ang ikaduha, for casuals, if they are not renewed, then they are not terminated, but they are not renewed. Lahi ang gi-terminate, lahi sa itong wala na gin-renew. Kaya every 6 months man siguro ni ang atong casuals. Non-renewal and termination are not the same. When it comes to job orders, is the same as casuals. Kay 6 months man ning ilahang kontrata. Kung dili na ka-renew after 6 months, natural, wala gyud kay di ka mapadayon sa imong trabaho. Rodolfo S. Fernandez watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Thanks for watching, Sir Rodolfo. Amping diha sa Saudi Arabia. Matud pa ni Rama nga ang he wants to streamline online transactions and go paperless across all offices and departments to make it easier to do business in City Hall. I think kaning pag-make online transaction to make Cebu City Hall kanang digital, kanang transform ba, is long overdue. Kay kanang mahinumduman na to no nga before the pandemic, di gud kita kanang mga online transactions but after the pandemic, ni-shoot good ang mga e-commerce. Remember, taron, gabi na kay ta og online shopping, kapila na ka nabudol te, ha? Wa siya nabudol karon nga December, wa ka nabudol. Okay. Wa siya nagpailan. Iyang gi-remove ang iyang mga budol apps para di siya mabudol, no? So, online transactions, e-commerce, e-shopping, order o pagkaon, tanan naana sa atong telepono. So hopefully with kung suporta ta ani kaning plano ni Mayor nga kanang make it easier kung paperless, everything online transactions. I hope iya sa tatong suportaan katong online nga bidding
Pero gi-shutdown man ni Mayor ang maong ordinansa. I hope mabalik to siya og tan-aw and ma-consider ni Mayor again ang kanang online bidding sa mga government projects kay it's more transparent, di ba? Mas transparent naman siya nga kanang ana makakita ang tanan sa mga nibid. So at least makahibaw ta nga uy kani nga bidder fokus man kanang daghan ang magtan-aw ba, so kung daghan ang magtan-aw mas kanang ang katong mga naa sa bidding committee accountable na magbantay gid sila nga di sila magpataka og award sa mga projects to contractors nga mga hukus-pukus, daghan na og bad records sa mga projects na ilang gihandle before. So hopefully nice na siya nga direction of kanang online transactions for City Hall, especially kaning pag-file nato na aning atong mga business permits and all other permits nga atong kuhaon sa City Hall. Si Mayor Rama nagkanayon, he expects that ang 27 departments ma-connected online. Oh, di ba? Kanindot na ana no kanang mag-download na lang ta og form, dili na ta kanang download na tag form, then what na lang ta og tawagon ta nga okay, can you come tomorrow for your appointment to submit the necessary papers kay sa usa ka semana ka nga magtukaw dito sa City Hall ba waiting for your turn, inig ato nimo mukuha ra kag porma, linya ka nya uman ang requirements na bitong grabe usik kaayo sa kanang productive hours sa usa ka tawo sa current nga setup. But if you do it online, like how in fairness si BIR is daghan na kay slag mga e-services online. So hopefully kung mabuhat ni sa City Hall before the end of Mayor Mike Rama, dako kay ni siya nga tabang sa mga negosyante ug even sa mga residents sa Cebu City. Si Renan Chofilo is watching in Cebu City. Sir Renan, salamat sa pagtanaw. Let us know kung unsay tanaw nimo aning mawagtangan nga matrabaho nga 1,000 casual sa City Hall. Si Mayor Mike Rama nagkanayon nga we're pursuing doing on ease of doing business and online too. 27 departments are expected to be online. So there will be less people coming to City Hall because of that, we are pursuing right sizing as a management prerogative. Matod pa ni Mayor Mike Rama. Atong suwayan og tawag si kuan mga higala si Earl Padronyang atong reporter nga nag-cover ani para ma-explainan ta niya og kanang ni gawas ni og kalit ang kaning plano nganong nahisgutan naman niya og nganong nabalik ni siya og hisgot ang kaning iyahang pag right size sa City Hall. Rama said nga ang right sizing was supposed to start last October, but iyang gi-defer it to 2024 so the employees would receive their Christmas. Earl, maingod to. Earl, pwede minimo mapasabot og nganong nahisgutan ni og pagbalik ni Mayor Mike Rama ang pagtangtang aning 1,000 ka casual employees sa City Hall? Yes, Mildred, no. So nahitabo nga conference ni Mayor Mike kagahapon kay usa sa iyang mga topic kay kini nga iyang hisugdan na ang kaning 3,000 ka employees sa City Hall nga iyang goal before 2025. So kaning 1,000 ka mga casual employees kay matod pa sa EO or kaning Human Resource Development Officer sa City Hall kay basin pa dili na sila ma-renew this year. Yes, so matod pa na ni tumalabkap na gidagduha pa sila kung i-review ba kay matod pa mao itong hinayon na nila og tantang ang mga employee nga pwedeng or mga trabaho nga pwedeng nila outsource na lang sa mga service provider kunya ug kato sang pwede nila masud sa 3,000 ka employees for 2025 ka goal Pindret. Earl, sa iyahang usa sa rason niya nga di man downsize iyang tawag right sizing man Earl no nga mag-online transactions na unsa man sad ang efforts
para makaiyang plano i-connect man ang 27 departments. Nindot ni siya nga development Earl nga mag-online online transaction na nato ang mga serbisyo sa City Hall. But unsa naman ang mga lakang ni Mayor Mike ani going to this direction of kanang online paperless transactions diya sa City Hall? Mm. Yes, Mildred, no. So, usa na sa mga nahilgatan ni Mayor kagahapon, adunay umaabot ko, no, ka department sa City Hall ang mamahimo ng online services. Pero kung ato sa susiyon ng mga nakalabay sa Mildred, no, so ubay-ubay na sad ka mga department sa City Hall ang ni-embrace sa online sige na sa atong mga city treasurers nga napod atong office of the building officials Yes. o uban pa mga officers sa City Hall Mildred, no. So pagkagapon wala may particular nga mga offices kung asa ni nga mga offices ang posible pang himuong online na ang transaction sa ang ilang mga matag transaction kay palagi matag panira mga mas maayo nga gamay na lang ang moadto sa City Hall, mas malampuson daw kuno ang ilang kantinguhan nila nga 3,000 ka employees. So batag karon lang unya lang Mildred ato lang nasusihon kung aside from the katong mga na-mention nato na before nga nag-embrace na sa online transaction, usa pa ni mga departments nga pwede na siguro internet na lang ang kailangan sa tao nga para maka-transact din mismo sa City Hall Yes. by anara silang balay or unsa pa ning Oo. mga asa pa sila ng mga lugar. Tinuod Earl, kay kana bang like for example sa pagkakaroon no kung moadto ka og City Hall mga ka og mga kanang forms, mulinya pa ka nya kanang tao man ang muhatag sa form, so instead of magsweldo ka og tao, i-download na lang na ang forms, di ba? So at mo lang na yung problema diha Earl kay kaning 1,000 ka empleyado, 1,000 sad ni ka butante. Madayon ba kahani? I mean, you know, there'll be no matter unsa na to pag kuan ani nga this is just about kanang trabaho lang and everything. Di gyud ni malikayan nga aduna gyud ni kolor sa politika. Unsaon ni siya, unsaon ka ni sa HR or sa ni Mayor Mike nga ang kaning matangtang walay masiluan ni nga mga oy appointee ko ni councilor kuan or kanang inaana bitaw. Mo na siya Mildred, no, usa sa mga natuki kagahapon kay unsay kadangatan, unsay pagungan ng mga siguro Yes. posibleng Jobless man ni mautangan ng sila asam ni trabaho. Padung. So ang matod pa yun ni Mayor nga maghimo daw kuno og mga intervention si Cebu City Hall para makusyon ang kining mga affected workers. Matod lang gisulti nga magkuan sila, magpaykayon sila og mga special recruitment activity. Matod pa ni sa pangu sa Department of Manpower Replacement Office Mildred nga makikonnect daw si City Hall with the private sectors, mga employers, ilabi nga ilang mga service providers kung mamahimo i-hire ning mga affected workers sa kaning mga casual o mga paingon po sa niya ang mga job orders sa Mildred, no? So i-deliberate, under deliberation pa kung asa mga departments ang posibleng matantangan ng mga DOs. So, mo na ilang mga plano nila nga aron nga mahimutang ning mga affected workers sa umabot nila na pag has or right sizing ginatawag sa kanila ka empleyado na to. Ay silang empleyado Oo. Earl, aduna ba gi-identify ang City Hall nga mga tools ba to kanang mga mooy atong gamiton aron sa paghashas aning current nga kuan man day ni karon Earl no ang City Hall currently has around 9,000 employees on its payroll. One of the biggest kuan kanang employer ang City Hall sa kuan mo. Di siguro tong gipadak-an na daan ni Mayor Mike ang ilahang Christmas bonus aron makasave sila in kasog maapektahan sila sa sila sa matangtang. So usas na sulti ni Mayor Mildred kay supposed to be kuno October ni siya i-implementing kasi sa inisyatiba nga hatason ng mga empleyado. Apan nihangyo kuno si Vice Mayor Garcia nga
dili lang usa kay napay umaabot nga Pasko para na po sa Christmas bonus kuno. So mo tong January nga kuno nagsugod ni aning klase sa inisiatiba nga hasasan paingon sa 3,000 ka mga employees ang ipabili na lang sa City Hall nga magtrabaho. Oo. So Okay. sa pagkuan nila ang matud pa sa HRTO si Sir Tumalabkab nga na kuno'y criteria nga gipagawa si mismong City Hall ang mga upper management diha nga mao kuno'y basihanan sa Performance. performance, work performance nga ingon ko nung asa ko na to'y labing OI mao to'y mga empleyado nga dili mapil sa ilang payroll Mildred. Okay. So, hopefully kung 9,000 kaning 1,000 target ni Mayor for this year or unsa man this quarter. So muna tong susihon pa Mildred no kung pila na lang sa 1,000 ang kaning magpabilin nga magtrabaho, pila po nila ang mawagtangan trabaho. Ay matod pa ni Tumalabkab ang HRDO nga basin kuno nga dili na sila hatagan og i-renew sila nga point nga kuan. Nya matod pa sa niya ang mga GOs, ang mga job orders isunod ni sila after sa renewal or katong processing the renewal sa kaning mga casual appointment. So basig budaghan pa ni ang posibleng mawagtangan og trabaho kay wala pa naabot sa GOs ang kaning deliberation sa pila gid o pila ang magpabilid o pila pud ang itaktak or iwagtangon sa City Hall. Mildred. Okay. Earl, daghan kayong salamat Earl sa imong pagpasabot ning maong update. Daghang salamat sa Mildred. Ako na lang si Earl Padronia, reporting for Sunstar Cebu. Thank you, Earl. So, mao to mga higala si Earl Padronia, no? So, sa time check, it's 12:23 na, mga higala. So, currently, adunay 9,000 ka mga employees ang City Hall on its payroll. 4,000 ni ana mga job orders. 3,200 are casual and only 1,400 are regular employees, while around 200 are coterminous. Pasabot sa coterminous nga inig kung gi-appoint ka sa current officials like gi-appoint ka sa mayor, inig kawa ni Mayor Mike Rama mawa sad ka sa imuhang trabaho. And aduna sa 40 plus ka contractual employees. Kanang inani kadako ini ka ni kadako pila ka ni milyones ilang payroll kada 15 og 30 tay no inana kadako the biggest, I think they're the biggest employer in Cebu City. 9,000 ka empleyado, grabe kung kani ilang sweldo nanis bangko inigtangtang bankrupt ang bangko tiya. So matud pa ni ato ning padayon ta si Judd Maverick Rocky watching at sa Guadalupe City. Hi Judd, maayong pagtanaw. I hope maayo imong paniud to karon. Si Hatfoot atong Suki, mao di ay tingali tong gipadak-an ilang mga bonus kay panangtangon di ay sila eventually. Actually, mao gid na siya kay matud pa ni Earl nga ang plano unta ang katong pag non-renewal na kay murag every 6 months man ilang renewal, dili na ta mag-renew ato pang October. Pero nihangyo si Vice Mayor Raymond Garcia nga ato na lang tiwason para makahatag silang bonus. So that is why nag-start na og process this month. Matud pa ni Henry Tumalabkab ang chief sa Cebu City's HRDO sa Human Resource Development Office nga as of Tuesday, that means yesterday, aduna na 2,046 ka mga casual employees ang na-renew. Ang casual nato aduna tay 3,212. So na mga 1,000 plus nga wa na renew. Wa ta kay baw kung kaning 1,000 plus dili ba ni sila i-renew? Mo sila na ba ning 1,000 nga mawad-an og trabaho? So kung na-renew na ka, good luck, good job, congratulations. Sa katong mga wa pa na-renew nga casuals, good luck. Si Nicker Pelies sa Barangay Pito, Cebu City, ang traffic enforcers nag-duty diha walay gitrabaho og traffic kaayo tungod sa mga motor bisag asa lang sila nagpark. Unsay pasabot mo si Sir Nicker nga usa sila sa 1,000 nga dili ma renew. Actually,
kanang kinahanglan kay taog traffic enforcers. Ang itong imong mabuhat, Sir Nicker, no, is you take a photo of them nga grabe ang traffic, nagbarog lang sila, kay ato na i-forward ni Ma'am Raquel Arce. Kay usa na sa iyang panawagan nga kanang tagai ko og ebidensya nga naa sila nagbarog lang despite sa kagubot sa traffic sa lugar, kanang na naman tayo daghang pitik karon. So take a photo and send it to us sa among inbox, i-send kay kami na'y bahala mo padangat ani ni kanang Chief Raquel Arce sa CCTO. Si Sir Kevin Ray Chua, sa mga matangtang nga casual sa Cebu City Hall, ayaw pagsalig sa inyong employment, labi na kung political appointee mo. Manghinaot ko nga makakita ra mo laing mga panrabahuan o negosyo nga masugdan. Imbitaron pa gani ta mo pang-apply sa BPO industry. I think daghan sa kayo hiring and BPO industry. Suroy sa IT park, di ba may bungkong ano mang naman yung mga tao na ay mga murag HR recruitment, mga murag na sila system wherein kung ma-regular ka na sila commission or something inana. So inana kadako ang panginahanglan. I think mo agree sad ko sa kang Kevin, no, nga kanang ang problema man gud nato sa kanang political appointee ta 6 months ra gid ta. Ang atong security of tenure murag nakabitin bitaw ta unless kung mo trabaho ta, like for example BPO, after 6 months either ma-regular ka or di. Pero ang kung nagtrabaho kag tarong dako gyud chance ma-regular ka. So kung ma-regular ka, mas stable ka ba kaysa magsalig ka nga 6 months ka renewal, lisura ana kanang wala kay ang imong gibayaran buhis ra, wala kay SSS, wala kay pag-ibig. So may mahitabo nimo ug moabtan sige lang kag casual diha City Hall. So may mahitabo nimo inig ka-retire nimo. So may retirement benefits imong mabira. So hopefully mas may nang atong trabaho kanang regular gyud para magandam gitas atong future. Kay matud pa ni Teya Miss, unsay imong retirement plan agkay sakita. So, padayon ta mga higala, it's 12:28. Arita sa wala pay green light. Wala pay green light. So, pasabot, dili pa go ang street parties inig sinulog. Wala pay gihatag nga go signal si May mo. Pa siya gihatag, I think, mga permits alang sa mga street parties nga buhaton sa Cebu City atol sa Sinulog. Atong tawgan si Arkin Larismang, atong reporter sa City Hall nga mo'y nag-cover ini mga higala para ta mapasabot og unsa may pasabot anang what will happen. Walay party nya kanira bang Sinulog kay party ra ba ni mga higala, di ba? Party ra ba gini? Apil na si Teya sa Bosido ani akong partner karong udtuha. Di ni siya malipay kung walay street party inig Sinulog. So, atong pangutanon si Arkin. Arkin, unsay pasabot aning White Street Party? Daghan di malipayon ana. Ato na lang mo sa inyong bay, di na lang sa dan. Na ay explanation na pay kuan si Mayor Mike og unsa ba ni ang dili man makatubag si Arkin. Hold on ha, ato siya tawagan o sa iyahang linya. Arkin Larisma. So, mao to mga higala atong masusi nato og kanang ngano. Hello Arkin, maayong udto. Kin, makadungog ka? Yes, ma'am. May udto. Okay, Kin. Nganong wala pa man isugot si Mayor Mike aning wala pa sinulog party, street party? Di sad ingon nga wala pa siya musugot, miss. But iyag yung gipahimugatan nga ang sinulog kay usa ka spirituhanon nga aktibidad, no? So maong di gyud siya mutugot sa atuman o pagbuhat og street party during gyud sa celebration sa sinulog. So, lekorban ta ani atong sinulog? Or wala lagi? Mahug jud nga inaana, miss, para kang Mayor Mike. Noon, ingon man siya nga, no display of liquor. Let's enjoy sinulog spiritually and socially and have fun. Ya, dayon, isumpay pagani siya nga, fun does not solely rely on liquor, no? O dili ni siya, ang paglingaw, dili kinanglan magagad sa ilimnon nga makahubog pung paniya, pung pas atong mayor. So, ningon man nga, no display of liquor, pwede ra taguon. Di lang i-display.
Kana mahug nga ang iyang ipasabot Mildred ka miss nga kuan walay street party sa public o walay inom sa public apan pwede siguro sa ilang mga panimalay Panimalay, apan wala yes. sa kuan wala diha sa publiko nga mga lugar no. Yeah, so this year wala siya gi-approve nga mga permits for street party kay mahinumdum ko kada sinulog na gyud na yung mga kanang unsa na kanang di ba may mga kanang concert mga DJ nya na sila kanang street party dito. So this year this will strictly lang gyud nga Mardi Gras kanang lingaw-lingaw tubig lang ta. Gusto mo yang giingon nga mag street party pero why bino why inom pero ganahan dahil ka mag street party nga tubig ra so mo na ingon niya nga wala na lang gyud. So as of today, Arkin, wala siya gi-approve nga permits alang sa street parties. Wala ko nahisgutan miss nga ano na siya gi-approve but sa text message ni Councilor Sapra mao ang chairman of the Committee on Peace and Order nga ningon siya nga ni-admit po siya nga ang syudad dili man makapugong no sa flow sa alcoholic beverages. Anang adlaw anang Domingo adun na gyud mga tawo nga dili makapugong og mag-inom gyud og magparty gyud apan ingon siya nga adunay mga measures nga pagabuhaton ang iyang gihisgutan kay kung ang nagisgot na magyud tag permit kung ang mga namaligya og ilimnon nga makahubog walay permit ilang embargohon ang mga ilimnon. Oh, Kung okay. wala sila permit to sell and dispense anang Alcoholic mga drinks. ilimnon yes. So pero ingon siya nga they will also exercise maximum tolerance. But nagpahinumdum siya sa mga tao, publiko nga adunay mga balaod may tungod niini nga kinahanglan pong pagatumanon sa tanan. So aduna gyud pagpanakop sa mga mo violate ni ini Arkin. Pulong ni Councilor Safra aduna gyud kuno. Apan iyang gipahinumduman ang katong buot gyud kuno mo tinda ug mo organize og mga kalihukan di asdan di mas secure all the required permits. Kanya including na kuno ani labot niini ang paghatag og security and public safety plans ngadto sa ito ni isumiter ngadto sa opisina sa mayor. So kung for example mag street party ko pero ako ibutang dito nga no liquor, tagaan ka kog permit ani Arkin? Kana mo'y wala pa nato masayri, no? No, O pa nato masayri. kung kay ang ano man gud ni Mayor ani nga mag street party pero why inom? What if mag street party ko niya mag-ensure ko nga walay liquor? Will I I'm not sure if the same ba ang street party ug ang liquor ban. Murag liquor ban ba? Murag kanang liquor ban is ka naman ang walay pag public display of nga mag-inom mo kay anyway whether na sinulog or wa dakpon man gyud ang mag-inom sa dan, di ba? Yes, sa gusto. So even without any dakpon gyud ang mag-inom sa dan. During sinulog lang murag grabe ang maximum tolerance ni ana. Yeah, gipahimugatan gyud. Oo, but this time si Mayor is ang iya lang nga walay sinulog street party kay wala may inom nya. Wa may street party nga walay inom. Yeah, murag mao gyud na siya Mildred. So, So ato ning atangan kay basi niya kanang Arkin og inig sinulog day naalang niya kay ang style ra ba dinhi sa ato sa sinulog iskina nalay magpundok-pundok no kanang Gusto. jug kusog kaayo anya mag-inom kanang ang street party kanang hinumdum ko katong street parties mo man tong naa sa kanang stretch sa Mango Avenue before nga Yes. kanang naagyoy kanang usa ka ground one area nga naa ditoy mga ka-generation nimo Arkin nga magjug nya kanang mag-inom mao man gid na but for pila na kasinulog mo sad ni kasagarang cost pod og kagubot. Gusto gyud Mildred. Oh, so karon Arkin tubig lang sa ang tagay. Ari lang ta sa Sunstar Studio Arkin. Kay wa gyud mo dakop nimo diri sa sud og magchug-chug ta.
Ari na lang ta sa atong karaoke room. Di kana Mildred sakto gyud. Kay Ato na lang ka didto kay wa gyud mo mas dako. safety. Oh, safe pa ka, napay gwardyas ubos. Inighuman sa So, sinulog coverage. Okay, so mo na mga okay, so higala no? maura to Mildred. Okay, sige. Salamat kayo Arkin sa clarification gikan sa City Hall. Okay, thank you Arkin. Thank you. Okay. So mao to mga higala, murag kanang si Mayor Mike is very clear, ha? Very clear gid siya nga wala siya gihatagan o wala siya gi-approve nga mga street party to take place during the celebration of Sinulog 2024. So let's see kung kanang unsa ba ang dynamics, ang vibrance sa Sinulog nga wala ning mga inani. Kay matud pa ni Mayor Mike, ang unsa na ang mag street party ta pero why bino, why inom pero ganahan di ay ka mag street party nga tubig ra imong itagay dili di ba? So mao ni ang gistorya ni Mayor Mike ganina sa iyahang katong online program sa City Hall. Ang initial nga position ni Mayor Mike nga no street party during Sinulog, which is on Sunday, January 21. So what I sure, what if na ay mga events prior to January 2021? What I sure naa ba ni? No display of liquor. Let's enjoy Sinulog spiritually, socially, and have fun. Matud pa sa mayor. He said nga fun does not solely rely on liquor. Agree. When asked about the possibility of someone being seen with liquor in public or organizing street, matud pa ni Mayor Mike nga apprehensions would be made. So dakupon gyud siya. You know what? Bisan pag ug naatay sinulog o kanang mag-inom in a public place, daplin sa dandakpon gyud ka ana. Na ay ordinansa ni ana Teya nga wala nadakpan ka na ba ani te? Wala gyud si Teya nadakpan. Buutan good girl gyud ni si Teya mga higala. Oy. Anyway, padayon ta ang dinhi sa Sunstar aduna tay na receive nga reklamo nga nagpatabang intaw ni nga matagad ni sa eskwelahan nga gireklamo o adunay usa ka maestro nga gireklamo og sexual harassment mga higala. So adunay naka-receive mi og suwat gikan sa parents, faculty members and alumni sa Cebu Technological University. Ni atong December 29 adunay suwat nga gipada ngadto sa kang Commissioner Dr. Drew Mark Libre. Siya ang Deputy Head Commission of Higher Education sa CTU Board of Regents. Sa bag-o lang nga na-appoint nga University President si Dr. Joseph Pipito, si Attorney Honorable Maria Jessa L. Morales, member sa Board of Regents sa CTU, ug kang Attorney Jewel Marie Medalye, Acting Chief Administrative Officer for Administration or sa Committee on Decorum and Investigation or CODI. Matud gialigar ni ining nagpatabang sa media nga adunay usa ka reklamo or sexual harassment gi-filed ang usa ka estudyante di lang sa nato ni silanganlan kay kanang giimbestigar pa man niya batok sa usa ka maestro diin giingon nga kanang gidismiss kuno on legal technicalities kay wala kunoy kanang complaint gid ba kay I think ang ni-file sa complaint are the friends of the victim. So ang gidismiss such ang complaint because pointed that the victims of sexual harassments often hesitate to report. We in the matud ni sa suwat we in the university are fully informed nga katong ang responsibility sa maong maestro as a PRC licensed professional teacher is very sensitive. He should be a beacon of righteous and conscientious conduct. But ang maong maestro is expected to be a role model of students. And in fact, mura siya unsa na kanang consistent siya dapat sa
standard sa iyang profession. Nihangyo ang maong mga nireklamo sa CODI or katong Committee of Decorum and Investigation nga approaches this present and another complaint. So naa pa dahil laing complaint ani mga higala, prioritizing moral fairness and thorough investigation over technicalities. We should like to share kaning naay Supreme Court ruling diin ang alleged sexual harassment of students of the Xavier University in Cagayan de Oro in May 14, 2002 nga ang complainant requested the court to investigate the alleged sexual harassment nga that respondent committed against a student, no? The complaint was written in the local dialect and made by an individual identifying himself or herself as a law practitioner. So I think ang kuan ani, upon revisiting this case, it became apparent that the correspondent received a 10-year suspension. So katong ilang gisite na katong maestro sa Xavier University na suspended siya from teaching in any school. Didn't solely adhere to the legal aspects but also made morally grounded decision. On this regard, we did not expect the university's CODI, katong committee, to insist on a sworn complaint as an absolute requisite to allow our complaint to verge accordingly. Ang kaniday sigurong reklamo against sa maestro, murag dili siya sworn complaint. Kana bang parehaan ni ba? Gipadalang aning maong reklamo. Kay bawsag ka na it's a two-edged sword. Makakita, masabot sa nako ang university, it's difficult for them to take action. To take action against the teacher nga gi-accused if dili official, dili sworn statement. Kay that's part of due process. But at the same time, dili sad siguro maayo nga ato lamang sangpong i-dismiss ang such complaints. But an investigation should be launched para matanaw nato unsa ka tinuod at the same time mahatagan sad og due process ang maestro nga giakusar. We wish to inform you that a vast majority of us, matud pa sa nagpadani ini, ang faculty, ang staff, ginikanan og alumni sa CTU, already cognizant of the cases involving kaninga maestro, sexual harassments and advances toward male students and job order workers within our school. This is not di murag kanang if in ani nga allegation kanang murag bugat-bugat ni siya nga allegation kay it's not di lang ni siya nag-involve og usa ka kaso but involves harassments against male students and job order workers. So daghan di ay ning hitabo. In fact, there appears to be a pattern of overlooking and concealing cases of sexual concealing sexual harassment for molestation in our university, resulting in offenders evading consequences. Below are examples of alleged cases that seemingly concluded favorably for the accused individuals. A female student was sexually harassed at the 6th floor of the engineering building by the late accused. A female employee was sexually harassed inside the office in a hotel by another officer, by another official of the school. A female job order employee was sexually consumed by her former boss and is in fact nursing their offspring in another province. A female engineering student was sexually molested inside a motel by another official. You know, ang gi-accuse din are kanang mga dagko nga opisyalis, mga higala, occupy really important key positions. The aforementioned sexual harassment cases seemingly favored the offenders due to the strategic handling of the former chairman sa katong naggunit sa COD chair. For several years ago, si kaning former chairman sa CODI denied these alleged cases. We are prepared to furnish the media outlets with specific names, contact numbers, residential addresses, social media accounts, including cases that have been published. So, nanawagan ni sila karon, in previous years, nanawagan ni sila karon nga gi-urge nila ang CODI to fulfill their responsibilities as public officials, considering the potential liabilities they might face by restricting their actions or dismissing the complaint solely due to absence of a sworn complaint.
It's crucial to acknowledge that this report involves a potential crime and should not be disregarded. Atong gi-check ang contact details sa CTU mga higala kay atong matawgan unta. Aduna sila'y upat ka cellphone numbers. But sa pagtawag na mo kaganina, tanan, dili man reachable mga higala. The subscriber cannot be reached. There's another contact, no? Still, this is the second one. Ni. Asa ka ni ilang telepono mga higala nga the subscriber cannot be reached man tanan? This is the third one. There are 4 numbers. Correct sad. Kani mga higala ato ning gisuwayan og katong ilahang number landline ni nila igtawag nato. Pero so far mo ni atong You have reached the Boone Technological University. If you know the local number dial it to wish to be connected, press 1. For medical concerns, press 2. For security concerns, press 3. For campus directory, press 4. Press 9 or press 0 for operator. ato tag operator assistance kay wa ta kay bawon sa direct number ni ang asa ta ma-connect for the presidency Dr. Pipito, no? Para ato na pud ning mapangutana. Kay dili gaan ang mga aligasyon nga gilabay against sa maong usa ka maestro diha sa CTU. Wala na to nganli because kanang wala pa man nato na reach ang maong maestro para mahatag ang iyang side. At the same time, wala pa sad ning tubag ang nagpadani ini og ato ba silang pwede ma-interview dinhi sa Beyond the Headlines para might as well ma-discuss gid siya and ma-address ning maong problem. Kay matud pa nila dili lang man usa ka kaso. This is not just one case of harassment. Ilang gi-identify dinhi mga gigala 5 ka kaso of previous sexual harassment cases that were dismissed because walay sworn statement nga gi-file. So ato na lang na silang undangan kini sila manubag ato nang hangyoon o makakita tag laing numero nila. Ato sa ni basahon ang mga comments mga higala, no? Matud pa ni Hotfoot, it's just proper for Mayor Mike to prohibit drinking during sinulog because it won't do him any good if he will encourage public drinking spree. Matud pa ni moto siya, mga higala. So, kamo, unsay tan-aw ninyo about aning street party sa kanang sinulog? Well, the mayor has decided nga wala street party because no drinking. Then, i-enjoy na lang nato good ang sinulog atong sa kanang performances sa atong mga dancers, you know. It's a time to remember sa culture sa mga Cebuano sa taga syudad kalabot sa sinulog, how they give thanksgiving sa Senior Santo Niño. So balik ta aning kaso sa kamaestro, gipangitaan ni sila I think og sworn statement sa CODI, ang current nga ang incumbent nga CODI chair nga si Attorney Joel Marie Medalla. I think gipangayuan ni sila og sworn statement sa maong reklamo diin at the same time ila usab nga gi-mention kining usa ka case sa Supreme Court ni atong April 2019 nga ang subject of this resolution is an anonymous complaint. So ni take og action, ni take og cognizance ang korte from an anonymous complaint, dili necessarily a sworn statement from the victims ang nireklamo. Kay sometimes kaning kaso manggod sa sexual harassment, tendency ani mo utong na lang bitaw ang biktima mga higala kanang mauwaw di na ganahan mo pursu sa maong kaso. It's either sila na lang ang muhawa or mumulikay sa maong issue, but makita na to nga padayon
wala na hunong ang violations against atong mga tawhana kay wala man sila na penalized. In this resolution, niingo ang this was dated May 14, 2002 against Attorney Crescencio P. Ontian Jr. Siya ang respondent for the alleged sexual harassment of students sa Xavier University sa Cagayan de Oro. Niadtong May 14, 2022 ang the complaint requested the court to investigate the alleged sexual harassment committed against students of Xavier University. The complaint was written in the local dialect made by an individual identifying himself or herself only as a law practitioner. Upon revisiting the case, apparent na siya nga ang respondent received a 10-year suspension from teaching in any school. In this instance, the court didn't solely adhere to legal aspects but also made morally grounded decision. We do not expect the university's CODI to insist on a sworn complaint as an absolute requisite to allow our complaint to furge accordingly, especially considering the precedent set by the court's action. So ang panawagan aning mga nipada og suwat dinhi sa Sunstar mga higala nga aduna nay kaso sa Supreme Court diin na imbestigar sa korte ang allegations from an anonymous complaint. Dili wala gi complainant nga nipada og sworn statement or complaint ngadto sa eskwelahan. Na imbestigar na sanction ang maong akusado. So, ang ato ani mga higala nga mo take og action ang CTU niini. If they're going to kung maghuwat sila sa sworn statement, wa gyud may tabo kay murag kani sila the fact na ang ni-file sa complaint are the friends of the victim, not the victim mismo. Kay wala na mahadlok ang biktima ba sa repercussions. Maestro ba yan na imong kontra? What if di na hinuon ka ka-graduate? So goodbye imong future. So ang repercussions in pursuing the case. So I hope mas maay siguro ipadayon gyapon ni nato hisgot ugma mga higala nga makontak nato ang CTU, especially si Dr. Pipito, basin ato siyang mapangutana kung unsa may naka-aware ba siya ining maong complaint, unsay actions buhaton sa CTU ani, because if this tinuod ni siya kaning 5 nga sexual harassment cases, dili ni siya angay i-tolerate. I think CTU needs to take action on these complaints and thoroughly investigate on the matter kay kanang ang biktima ra ba are either students or mga empleyado, female employees. So atong gitry og contact nakadungog man mo ang tanang 5 ka numero, ang 4 ka numero katong cellphone numbers nga naa sa ilang website either cannot be reached or kanang dili mao ang number. Ang katong ilang landline ini-connect nimo dito sa operator, walay mo tubag nga operator. Maybe possibly because it's 12 o'clock. But I called the number before, mga 10 pa. Wa gyud mo tubag mga higala. I'm not sure if they are still on Christmas break. Basig sa Lunes pa ni siya mabalik. So, hopefully, we'll pursue this kaning reklamo, kaning nagpatabang din sa ato ang buhatan kay murag daghan naman ni nga kaso, incidents. We cannot, I think, if kita din sa bayan the headlines, ato lang sad ning kalimtan, luoy kaayo tong estudyante mga higala, luoy sad kay tong mga nabiktima in the past nga, apil lang sila sa statistics of victims of sexual harassment by people in the position na wala na gani, di ay gani karon and yet nag-violate. This should not be tolerated in an education system. Okay, so Tay, unsa pay ato diha Tay? By the way, confirm na ni siya. Ato naman ni nahisgutan gahapon Tay no nga ang sinulog sa kabataan og sa lalawigan ari buhaton sa buhaton sa Abellana sa Cebu City Sports Center. At the same time, nisugot na sad si
Governor Gwen Garcia na instead of January 19, kay January 19 mangguna to iyang gusto buhaton ang sinulog sa lalawigan, at nisugot na siya nga January 14 ang sinulog sa kabataan sa lalawigan. Instead na Saturday ang lalawigan, ari na sa Sunday buhaton. Ang syudad sa January 13 na. Gahapon, as of yesterday, aduna na 18 ka mga local government units sa province of Cebu ang ni-indicate nga mo participate sila sa sinulog sa lalawigan. So, inig sinulog sa lalawigan, that this is the weekend before the Sinulog Grand Parade. We're going to have the sinulog sa Dakbayan o sinulog sa lalawigan sa Cebu City Sports Center, mga higala. We will make sure nga every day we'll give you updates on sinulog schedules, and sinulog activities aron maplano nato ang atong mga aktibidades karong sinulog 2024. O diha na lang kukutob, magkita-kita tagbalik mga higala tomorrow, January 4, 2024. We'll have padayon ni nato gisgutan kaning problema sa tiyo ato sang pangitaan og paagi nga makontak nato ang mga officials sa CTU aron matagan sila og gigayon kung unsa man ilang gibuhat, naabot man gid sa ila, kay email man ni sa ila ug unsa man ang actions nga ilang gibuhat niini. Okay? Og sa katong wala nakaabot sa atong discussion earlier, pwede ninyo mapaminaw og balik ang Beyond the Headlines. Tan-awa lang, bisitahan lang ang Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita o sa Sunstar Philippines. Naapod mi sa YouTube sa among Sunstar Web TV channel o sa Sunstar Philippines channel sa Daily Motion, mga higala. Madungog pud mi ninyo sa Spotify o sa Apple Podcast. O dinhi na lang taman, ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.